and generosity will win the day. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Lord, root out corruption and greed in the Philippine government. Bring instead a spirit of humility, servanthood, and gratitude. Lord, prevail there. Unite those who have faith in you, and build your church in part by giving them a good and just government that will protect them from the waves of human and demonic evil. We pray for the Philippines in Jesus' name. Amen. Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga dunahan ug mga kabus. Ang mga dunahan ning samot ug gabahan di anon, samtang ang mga kabus ning samot ug kauyamot. Padayon na sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipila ka mga lampingasang opisyal sa kagamanan. Ug tungod niini, natao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad apan di ay gihimong gatasan ang sapi o panuglanan sa mga katawan. Padayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Ako gihapon ni mga higala kay wa pa man si Bay Oscar Pasaporte nga atong regular anchor diri sa ato nga tulumanon mga kaigsunan sa maguban-uban nga punta hangtod sa alas 8:30 sa kabuntagon dinhi sa atong tulumanon Padayon Pilipino. Unya kumusta hinaot nga namos kalagsi ka Baskog ug kadasig gihapon sa kalawasan sa nakalain-lain nato mga kaigsunang mga Bisaya sa tibuok Visayas ug Mindanao ug didto usab sa Luzon ug sa ato mga kaigsunan usab nga tuad didto sa gawas sa nasod mga higala nga ang uban nahimo ng suki dinhi sa atong tulumanon sa Padayon Pilipino, ang uban sab nakataghap og paminaw dinhi sa atong tulumanon. Okay. Unya ubay-ubay tang mga butang gyapon atong hatagan og pagtagad mga kaigsunan ni ugma di ay pahinumdom ni mga ni file murag kini mga nangapilde murag di naganahan nga mo file og dugang pa kanang ilabitang rekisito nga gikinahanglan kita mo file og statement of unsa ni kining SOSE bitaw, statement of contributions and expenditures. Deadline ra ba ugma na nga adlaw pitsa 11 mga higala. Mausab ni ang katapusan na sa election period. Unya mo na nahitabo mga kaigsunan. So, 800 ka mga kandidato ang naka-file na, pero layo. Kay biya, oy, kay pila ni ni kandidato diri sa 800 lang, niya kadanggang mi kandidato mga higala. Hinoon, andan mo ginin, tural ni sa mga Pilipino nga kanabang adto kita sa kanabitaw, magdali-dali na guta na panahon sa kanang deadline na hapit mga kaigsunan. So, karong adlaw, daghan na ni mo filon og ugma sad mga kaigsunan. Ang uban sa ani, gilaay nga mo file. Ang dali kaayong mo file dito yun, kato mga nagpakadaog. Kato kung mga nangapildi, murag gilaay ba? Kapoy magong ilihok. Kana bitaw mapildi ka, perting kapuyag yung ilihok yun sa mong lawas. Mo kuan kana bang usay nga na mo gawas ang tapol mga kaigsunan kay unsa mo kay mong buhaton pa wa na mo kay mahimo anang filing pero suwaya inig filing sa certificate of candidacy kato mga dili dumadaog nga mga kandidato sayo kay mo file salang sertifiko di kandidatura pero once sa filing sa SOSE na gikinahanglan dugay kayo mo file mga kaigsunan kay kapuya na lagi
kay lagi sa pa may gamit nga pildi naman basta pasidaan lang is Comelec ha kay kuan ra ba kanang risgo ba kini mga kaigsunan sa disqualification kadto mga nagpakadaog risgo disqualification legal penalties kung dili sila ka-file niya kadto sang mga dili ka-file nga wa makadaog posible sa to silang ma-disqualify sa ilang sertifiko di kandidatura sa higayon nga sila mo kuansan kana bang unsay nga nani mo dagan sa sunod na usab nga eleksyon mga kaigalaan. Layo ra puting gamaya ra sa mga naka-file pa mga kaigsunan. Dinhilang gani sa Sugbo ha. 395 candidates ang mituman unya 1,100 plus sa mga elective positions ang basta gamay ra kaayo ni file gamay ra nga porsyento basin tingali karon. So adto na sad ni maghuot dito sa buhatan sa Comelec aron sa pagsiging-siging sa Comelec nga nawato na ang ilahang sose ilabi nagmuabot na mga kaigsunan ang deadline kalabot ini. So mawala na no importante mga kaigsunan nga sila nahibaw nga duna sila'y obligasyon mga kaigsunan nga mo file sa ilang sertifiko de kandidatura mga higala. Okay? Unya, kagahapon or kagabi minta kagahapon dana hangtod na sa gabi mga kaigsunan gihimo ang oath taking sa mga kandidato nga midaog sa one Mandaue. Of course silang tanan naka-file na ni silang sose mga kaigsunan. Nanumpa na sa katungdanan isip mayor sa Dakbayan sa Mandaue si Provincial Board Member o Mayor-elect Tadio Jongki Uwano diris Dakbayan sa Mandaue mga kaigsunan ubos sa pag-awhag og kahiusahan unya misaad pag-improbar sa serbisyo diha sa City Hospital kay mao man gud iyahang appeal gyud sa kampanya mga higala pag-improbar sa maong tambalanan og sa tulunghaan sa Mandaue City College mga kaigalaan. Mao na nga yang giagni ang local leaders to unite og mihangyo sa iyang mga kontras politika nga moirog na ta sa unahan. Gikan sa past divisions samtang iyang nagpreparar na kini siya karon sa pag-asumer na sa maong katungdanan. Uni atol sa oath-taking sa One Mandaue Coalition kagahapon, si Uwano miauhag og reconciliation and cooperation sa pagingon nga panahon na nioy nga ato nang i-set aside, ato nang dili na ta i-apil-apil na kini mga personal, mga political nga kasungian, mo serbisyo na lang ta, no? Mo serbisyo na lang ta mga higala. Matud pa ni para ni kaayuhan sa tanan. So magtinabangay gyud. Si Uwano nagkanayon ang iyang administrasyon muhatag kining unang pagtagad pag-improbar sa serbisyo una sa Mandaue City Hospital. Kay ilang naobserbahan nga dunay kanihit sa mga nag-una nga medical supplies ug sa mga kahimanan aron mga diagnostic tools kana bitang mga kahimanan nato aron pag-ila sa unsa ning mga sakita gyud mga kahigalaan. Unya usa po nini ilahang i-review ang tax assessment structure ug pag-simplify sa business processes aron pagpadasig sa mga negosyante and thereby mo saka usab ang economic activity, mutubo ang ekonomiya sa Dakbayan sa Mandaue. Unya ease of doing business matud pa ni Uwano mahinungdanon gyud kaayo. Ang mayor-elect nagkanayon usab nga usa sa mga rason nga mibalik sa local politics mao lagi po ning encouragement and support sa national allies including Tingog Party List Representative Yeda Romualdez. Samtang ang One Cebu candidates officially nga nanumpa sa ilang katungdanan kagahapong adlaw si Uwano naganayon
nga ang schedule ilan ning gi-arrange aron pagsiguro nga doon nagi full attendance. Ay mo bitaw po na mga higala nga puyrabuyag, di kay ko sure ha og pila gyoy masuod diha sa kanabitong tent diha sa Mandani Bay, dako magigkaina mga higala, murag kana ganing sports complex, katuloon tingali ang accommodation niya na. So ang sports complex musuod man na og 2,000 ka mga tao nga naay lamisa tingali mga kaigso. Mo nang gidagano na mga ana. Unya og basta kung tan-aw dito naghandaghan gito mga thousands sa mga supporters ang nitambong sad atol sa maong kalihukan, ilang mga leaders ug kadtong mga opisyalis sa dakbayan sa Mandaue mitambong kagahapon nga adlaw mga higala nga puno sa matamis nga mga pahiyom, no? Puno sa mga natural magina basta madaogon ka, malipayon magyud ka, pero katong mapildi maguol sad ka gamay. Pero ang uban maglagot, ang uban maglagot mga kaigsunan o mga pildi. Pero natural og nanagong kay natural mo apil gani ka og kanang bugno bisang unsang natad mapolitika, masugal baka tingali, kinalang ready gyud ka kinigong kinabuhi duha na mo koy paingnan. Wa may laing paingnan ini, either mo successful ka, mo daog ka, or ma-failure ka or mapildi ka. So, og dili ko na ibutang nimo sa unahuna nga mapildi ka, once nga mapildi ka, wa na, pertig yung guula, gini mo, masuko ka na. Maunay na adin ha, mga higala. Pero mo lagi na, duha raman ay paignan. Para gudaligot sa mga wano, so si Bao man ta, Jongkay Landaan, netong 2007, napildi na guna. Napildi na, wa man, pero wa may mga kaligot-got sa dughan, oy, wa magyoy kasuko nga atong nadunggan mga higala, gikan kanila, na hinumdum gyud ko ato ni former Mayor Teddy Uwano. Mingon na ganito sila nga, ay sagdi na lang kay mo may pagbuot sa katawhan. Ang masanang ato ng usbon ang pagbuot sa katawhan. So ato na lang suportahan ang ilang administrasyon kay sila naman. Mo na iyang hangyo sa iyang mga lideres kay usahay god mas sakitan pa ni mga leader o mga supporter kung itandi sa mga politiko nga hingtungdan mga higala. Mo na pirmi ning awhagoy niadto mga higala. Unya atol pod sa nanumpa, of course silang tanan, to silang midaog nga tanan mga higala. Una, si Mayor Jongkay Uwano, Mayor-elect Jongkay Uwano. Ni kaduha nga nanumpa mga kaigsunan si representante ang midaog sa na re-elected sa ikatulo nga termino na ni mga kaigsunan na si Mandaue City Representative Emery Lollipop Uwano Dizon. Unya, apil na po itong mga konsihales, mga higala, apil na po itong mga konsihales nga nidaog. Of course, sila si Konsel Anjong Uwano na re-elected, si Attorney Joel Seno nga number 1 councilor mga higala. Unya, sila si Tingsul Cabajo nga na re-elected pod. Unya, si Ulin Seno sa board position sa provincial board, mga higala. Unya apil na po dito nanumpa ang mga pag-umangkon no ni igsoon ni Congresswoman Lollipop og ni Mayor-elect Jongkay Uwano, si Alfie Uwano isip board member nga way kontra mga higala didto sa ika-unom nga distrito ug sa iyang anak po niini nga midaog pod pagkakonsihal didto sa lungsod sa Konsolasyon. Apil po ni sa nanumpa po didto mga higala. Og ingon man usab kadtong mga elected, kadtong mga councilors elect mga higala, sila si Fritz Villamor, mga kaigsunan sila si nabalik mga higala, usas mga abtik pod kaayo nga kaniadto former councilor mga higala si Ben Basiga, number 4 man no, si Councilor Ben Basiga na balik sa mga kaigsunan niya. So ito tanin niya kay of course silingan ni namo taga kasuntingan man mga higala, buutan masab ka ini kay kumpare man ni nato mga higala. Unya ang lain sad nga nanumpa mga higala. Pila to na mention ako, Fritz William, si Eugene Andaya. Eugene Andaya sa Paknaan.
Councilor man ni sa Barangay Paknaan, mga kaigsunan. Unya, usap po na sa nanumpa mga higala. Igsuon ni Kwan, igsuon ni atong midagan pa atong grupo sab nila gihapon sa Juan Bandawe, si katong Tubin Andaya, mga higala. Nga nidagan og Vice Mayor sa habig ni Kongresista Uwano Dizon kaniadto pero walay swerte mga kaigsunan. So mao ni mga nanumpa kagabi mga higala ha, sa Juan Mandaue, mga kaigsunan. Unya ang si Uwano Dizon, si Congresswoman Uwano Dizon, nagpasalamat siya ning pagka-re-elect niya nga dako kay glabaw sa kontra mga higala ha. Although ani us-us gamay ang ihang kanang winning number ba, ang winning votes niya from 153 to 117, kay of course dako-dako man sa tugkuha pero layo ra hinugbiya. Nakadako magkuha si Oliva pero layo ra gi kaayo og diferensya hinuon sila mga higala. Na-re-elected ni maong katapusang termino mga kaigsunan sa Kongreso. Yang gipasalamatan kay dunay tulo ka barangay gyud nga pertig yung pangampanya na niuha yun. Amo wa ko kay bawo sa premyo ini kay ang tulo ka mga barangay nakapadaog yun og 16-0, no? 16-0 yun mga higala. Of course, Barangay Upaw. Barangay Upaw nga tingilngiga gining liderato diha ni sa ihang bana si Kapitan Jojo Dizon, mga kaigsunan. 16-0 yun dito sa Barangay Upaw mga higala. Sa Barangay Umapad sab mga kaigsunan, sa Barangay Umapad nga tuwa dito sila si Saldi Lumapas, mga higala og mga kaubanan sa grupo 16-0 pod mga higala niya. Tulo man to ka barangay Umapad Upaw. Uy, pagsabungan niya. Pagsabungan naka 16-0 pod si Kapitan Dario sa kamre tabok na ni si Kapitan Bubbles Suson mga higala, Stereo Bubbles Suson nakapa 16-0 pero ang contrast kay wa kadaog kanabang wa gi kasod down sa wa kasod sa grupo nga midaog si Kapitan Bubbles Suson mga kaigsunan. Sige lang kay permiro pamampunindagan nila pagkakonsel sa Mandaue na pamay daghang eleksyon, di na problemahon mga kahigalaan ha. Di gina problemahon mga kaigsunan. So mao na akaron, amo lang atong giingon lagi nga gisulti ni Mayor-elect Junkie Uwano nga ni ari siya sa lokal tungod sa daghanang mga butang nga gusto niyang himuon o baguhon sa iyang administrasyon mga higala. Pero sa ako nang gikaingon lagi nga akin na may mo man giingon lagi nga kining tanan god usahay kita ba ako amot mutuo ba mo ni ini ha kita do naman tay personal og tagsa-tagsa ka mga plano nga buot na tumbuhaton mga higala pero wa gite dag-anan ug unsay plano ipahamtang sa Ginoo diri nato ha siya magay nagbuot sa tong kinabuhi kana ha kamo basta ako mutuo man ko ni ana mga kaigsunan. Doon na tayo kaugaling ng plano niya nalay plano ang Ginoo para po nato para ko ni Junkie Uwano. So suwagin na ang iyang plano gyud ni adto mga kaigsunan dili na siya mudagan og taas nga posisyon kay human naman sa iyang terminos provincial board. Mudagan na lang siya pagkakonsihal sa dakbayan sa Mandaue. Unya mihangyo siya o ang mga Uwano ni hangyo dito ni Mayor Jonas kay united pa man sila niadto kay doon na may unity since 2019 mga kahigalaan hangtod na sa 2022 doon na may unity. So nanghangyo sila mga higala nga atong ipanagan sila si board member Junkie magkonsihal ni appeal po sa konsihal nga magpa-re-elect sila si Inday Nerison Ruiz o katong mga incumbents itong Tingsol Kabahog, Joel Sino, Anjong Uwano Ikalina, unya si Alfie po dito sa pagka-provincial board, wa man, gibalibaran man.
kay naa na kuno sila ibutang diha sa mong posisyon mga higala si Mayor Jonas. Sa mo to hinungdan sa conflict sa duha ka grupo, may istorya taman ni ron kay human naman, ha? Mo na hinungdan sa conflict mga kahigalaan niya. Hangtod na to nga mura nag-iisig-isig na ni Mayor Jonas kay hunahuna tingali niya. Ako may mayor nga numang inyo man kong butan. Amo na to hinahinay na panangtang katong mga GO nga gihatag niya sa mga konsehal sa mga sakop ni Kongresista Emarilo Lipap Uwano Dizon. Hasta gani ang iyang mga empleyado dito sa buhatan kay wa may budget ang Kongreso sa opisina lagi mga higala no sa usa ka kongresista. Wala may budget. So ang gibutang dito gibutangan siya og mga GO nga ang nagsweldo ang syudad sa Mandawi ay gihurot og tangtang. Gihurot og tangtang mga higala. Amo na ba kanang gesture nga pagpakita nga makikontra gyud. So, nato na istoryahon kay kanang human naman na mga higala. So, maog yun ang hinungdan nga na-challenge ang mga uwano. Ngunit kalakiha, mudagan na lang ta. Mudagan na lang ta. In fact, kini si board member Jungki Uwano mga kaigsunan, kuan man kanabang murag di mo guni kanang confrontational mga higala ba nga pamaagi kanabang makig-away sa politika o bisan unsa di man siya mga higala pero wa gyud at tungod sa gibuhat nilang Mayor Jonas mao na siya nahitabo ang the rest is history na mga kaigsunan sa mao na nga tingali gihimo sa to nagigamit sabto mga higala tingali gigamit sadto sa Ginoo, hiskot lang ta ni Ginoo mga kaigsunan. Gigamit sadto sa Ginoo si Mayor Jonas nga musukig yun. Di ba? Naabitaw na naman sa Biblia mga higalaw eh. Di lang ko kasayit ka ako, di man ko tigmemorize sa nagun sa mabasa na to sa Bible mga higala. Para ko na itong panahon sa Old Testament nga katos Moses gusto ning i-liberate mga tao sa Israel o mga Jews ba mga higala. Nya katong Pharaoh nagmagahi kato ilang hari nagmagahi gyud sa buhi nila mga kaigsunan. Uni actually bisan tuog si Moses gitabangan sa Ginoo, sige siya kaigsunan na sa Ginoo tabangan ipaliberate yung mga tao pero gituyo sa to sa Ginoo nga giharden po niya ang kasing-kasing sa hari. Gigahi ang kasing-kasing sa hari ba mapakita sa mga tao nga naagyoy labaw makagagahom. So yun na bitaw nga sitwasyon sa baosan ni tingali. Kana alang sa kayuhan sa dakbayan sa Mandawi sab kining nahitabo karon mga kaigsunan pero sakto na tingali na 18 ka tuig na no pag dumala so taud-taud yung paabot no ni sa mga uwano nga mabalik mga kaigsunan sa katungdanan 18 gyud ka tuig mga higala gikan ni adtong mga higayuna unya at least na kabalik unya makatilaw na pod og serbisyong uwano ang dakbayan sa Mandawi human sa nakalabay nga daghanan gyud nga mga katuigan. Aton tak na alas 7:41:21 segundos. Time check hatod kaninyo sa Koy Herbal Capsule. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Koy Herbal Capsule. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber. Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo magaamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension. So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhin. Super Fiber. Mabakal sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang hindi makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Lacto Papi, ang ilim nun nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalimanga, pagpanglipong-lipong, insomnia o uban pa. Ang Lacto Papi, taming usab na dili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy o healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi, kitang tanan. Mag-Lacto Papi! Lacto Papi, ilindon awang sa tanan. Lacto Papi, palit ka. Lacto Papi, ilindon ka ayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, napalagapag na atindon. Okay? Di ba? O hindi man nalipot pa. Inaganunaya. Lacto Papi, mamay. Lacto Papi, ganunaya. Lacto Papi, masaligat niya. Dali, na. Mag-Lacto Papi, nakahilim nung para sa petana. Sigit na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sigit na, dali na. Palit na. Sige ka, Lacto Papi, binigyan mo na yan. Lacto Papi, taluwas. Sige ka, Lacto Papi, happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Ang Lacto Papi, mahimo ninyo mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, nya kanang sakit akong dughan. Nya karon iinom na ko ani, nahupay na akong dughan ba di na magsakit basta makainom ko ani. Mo duha na ro ka tuig. Mo jud akong imnon. Panagay ko na kog vitamins kanina akong inom.
Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mao jud ni nakatabang nako nga wa na ako masakit akong dugan. The Original Koy Herbal Capsule. Wow! Kaprisko sa mga karne og sakto kay kilo. Ako ning paliton, Mari. Uy, di mahimo, Mari. Ako na ning kinumpra. Tuloy ka sa mga palitan, Bi. Gusto ko maniguro. Daghan na binuaros kay pamaligya karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon. Abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Naasad sila sa Carbon Market. Abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, Mare! Bayano gibilaan na ko ay! Asa na ka, oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market! Enzo's Meat Market. Piskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Daghang salamat. Alas 7:48 na diri gihapon sa Tuntulumanon ang Padayon Pilipino. Kagahapon di ay sa buntag mga higala. Kining doon natin nadakpan atong giadto dito mga higala. Doon ay nadakpan di ay sa dito sa Police Station 1 nga usa ka casual nga empleyado sa siyudad sa Mandaue niya nakuha ang armas na ang kuan mo ko ang pasangil nga politika ang hinungdan ngano kunong gidakob siya mo nang na kuryoso sabta niini mga kaigsunan. Unya ang kuyaw ra ba niini kay ang armas allegedly paltik na daan nga armas dili lisensyado. Nya plus pagyod illegal possession of firearms na siya mga higala plus pagyod sa violation sa election gun ban, ha? Violation sa election gun ban kay pizza ugma pa man mahuman ang election period Hunyo 11 mga higala. Niya kining duration sa election gun ban gikan manin itong Pebrero hangtod sa Hunyo 11 mga higala. Niya nadakpan ni siya kagahapon nga adlaw. Na kuryoso kini kay human ako pag-post sa maong balita. Pero tinlaghan na nga mga reaction mga higala, ha? Usa ka reaction, isog man siya, manghagit man og away sa Mandaue politics. Pero ako sa ning kutloon ang kasayuran hagikan sa ilang police blotter nga ito na kutlo kagahapon mga higala. Usa ni siya ka empleyado na assign sa Barangay Umapa Disaster Risk Reduction Management. Napusasan alas 8 ang takna nitong Domingo sa gabi dito sa Uwano Street sa Barangay Alang-Alang, Mandaue City. Ang nadakpan mao si Aristotol Nakurda Tunyakaw, 49 anyos, taga Purok Coconut, Barangay Umapad, Dakbayan sa Mandaue. Suma pa sa blotter sa Police Station 1 si Tunyakaw nakuhaan kini og armas nga 38 kalibre nga revolver. Unya sa report sa maong police station dunay nanawag nga matupag concerned citizen sa kapulisan may labot sa usa ka tawo nga may da nga armas. Nya si Tunyakaw ato man na interview kagahapon dito siyang prisuhan, samtang nananaw to silang TV mga higala. Ubay-ubay man ang pinariso diya sa Police Station 1 mga higala. Pag nananaw silang TV ni gawas to nilbarog to si Tunyakaw atong gihangyo nga pwede ka ma-interview. Nibutyang nga wa kuno sa kalibutan nga gidakob siya. In other words, iyahang gisalindot ang pag-angkon nga nadakpan siya pinaagi sa armas. Nya gituuhan ni Tunyakaw nga kabahin sa politika kining pagkadakop kaniya. Doon ako nilabot sa politika. Muto nangutan ako nga naman unsa may labot sa politika kay aktibo di ay kini siya sa mukomment diha sa habig dito ni Mayor Jonas nga mo man isulti sa mga kanang kato mga ni-react nga akong gikahinabi niini na mga kaigsunan pod. Aktibo ka ito siya, mga higala mo nang giingon siya nga doon na ni pamulitika, pero ang pangutan na god, kinsa manggoy nagsugo niya nga magdaga armas siya ramanggod.
ngano politika man mga kaigsunan. Siya may wa man sa sugo dag armas dito baka giplantiran ba mga kaigsunan. So mao na unya atol sa pagiginabi nato gahapon sa buntag mga alas 9 pasado ha. Miingon siya nga wa pa sa kaibawang awang iyang pamilya pero of course karon nahibaw ng iyang pamilya kalabot ini. So mao na ang atubangon ng kaso ani mga kaigsunan mao ning kalapasan sa Akta Republika 10591 illegal possession of firearms o kining violation sa gun ban sa panahon sa eleksyon sa dako gid ini. Nay dirigod sa akong post kagahapon, ako man gi-post sa stang video ngatong interview mga higala. Day mga reaction sa isog man ni siya nga manghagit og away sa MP. Kining MP Mandawi politics mo man sikat kaniadtong panahon sa kampanya diri sa dakbayan sa Mandawi mga higala. Unya ang uban na si kining unsa na ni react akang Rene din si Rene Burumi atong higala nga magsisibya sa humanang eleksyon oy may midaog na undangon na ng pamulitika unya na ni react po diri si Edgar Alcover sa nga politika ri gihapon wa ka kahibawong gidakop ka wa sa kuno kalibutan buti pasabot lagi ni nga wa gini ang kuna nga duna siya'y armas mga higala pero di man kinahanglan nga ang kuno niya sa interview kay pagkadakop niya nadakpan man ang iyang armas sa kapulisan mga kaigsunan. Nadakpan man sa so nakuha ang iyang armas sa kapulisan sa Police Station 1. So dunay ebidensya. So dili kinahanglan nga sa mga interview sa media mga kaigsunan nga ang kunon or dili niya nga duna siya ay armas mga higala. Although importante sabto. Importante sabto ang ebidensya mga higala kalabot ni ana. Pero ang labing importante katugyod nga ang pulis nga nakadakop nga duna gid siya ay armas mga kahigalaan. Aday laing ni-react ay konsehal man na sa una sa umapad. Konsehal, former councilor din sa umapad mga kaigsunan. Sana, nailaing ni-react ay, hindi lang ko isultingan kay diri naman sa kanang Facebook nako nga akong gipost mga higala. Sa maunay resulta, mag-apil-apil mas politik kang trabahante naman unta ka, niya tabangan ka kang Mayor Jonas nga imuhang gilabanan. Isog ka ikas Mandawi politics, so niya unsa na. Nga reaksyon na. Di lang ko mo gamit ani nga murag pamalikas ni Duterte. Isa nga magdadaan sa kaog armas. Mga naglagot tingali mga kaigsunan. Sa mao na nahitabo ning usa ka tawo nga hinoon mo man problema kay usa makapiyansa man tingali ni bisag election gun ban mga kaigsunan gihapon. Pero mo lagi na trabahante manggod sa syudad sa Mandawi mga higala unya naani sa umapad disaster risk reduction management. Pero ang iyang armas dili lisensyado ug unya panahon pagini sa election gun ban. So nagdada og armas mga higala. Kini mga reaksyon nga naa diri mga kaigsunan, it seems nga nagpaklaro ni nga kining maong dinakpan of course, empleyado ko sa Malawi. So, supporter ni Mayor Jonas Cortez, ni former Mayor Jonas Cortez. Kay nadaghaman ka ini, bira niya, diri sa ato ang gipost mga kaigsunan. Pero sorry kaayo anabot nga naman ako ang video nga gipost nga nagtakilid man may man yung pagka-picture na to sa itong interview o pagka-kuhan, yung nagkatakilid man ni diri, di na ko kibaw na kung saan na pagtarong mga kahigalaan. Sa mo na nahitabo, usan ni, mo lagi na matngon ta, panahon seleksyon, kay delikado naluoy gan ikuanin niya kagahapon, kay tinggraduar in taon, kuno na ito siyang anak, mga higala, unya, wa na siya katambong sa graduation kagahapon sa iyang anak. Kay nadakpan man siya
niya taon-taon nga wa gikalibutan, kalit lang sa kawagtang dito sila, way kalibutan ang iha kunong pamilya nga nadakpa na siya. So magmatngon gyud ta. Kini kayo, kanang bitaw ang giingon niyang pamulitika or dunay labot sa politika di sa kumutuo niya na mga kaigsunan kay may lagi og kanang niangkon siya nga na siya armas kay giplantiran siya og armas. So man ang kapulisan magyon ni nakadakop niya ang pulis magyon sa police station 1 maoy nakadakop niya nga doon na siya armas. Usaon tamana usaon man pag pasangil na to nga doon na lilabot sa politika nga nagda ka mag-armas kinsa maimuhang pasanginlan ang kontra ni Mayor Jonas. Nya usaman nga ikaw may nagdag-armas dito kay wa ka magdag-armas nigawas ka sa imong balay nya wa ka magdag-armas wa gi problema. Unta mga kaigsunan usaon ta man. Sumunay na ron ang naasoy nga tao I don't know kagahapon basta kagahapon sa buntag to pa rin nagtingkagol sud sa prisuhan naghuot ra ba tawo ni mga piniriso dia sa police station 1 mga higala naghuot ra ba dito niya kuan yun medyo alimuot yun kay sayo kag daghang tawo na ting arang-arang lang kagahapon dili kayo tantong ting-init dili kay tantong ting-init mga higala mao na naka-nindot lang pod. So tingali mahikay na ni iyang kaso ni ang unsaban o galing mga kaigsunan. Pero sa tong interview gahapon murag wala man siya mo angkon gyud nga yung masawa sa kalibutan sa armas nga iyang gida wa sa kalibutan sa armas nga gidakop kay illegal possession mo to. Mura og kanang alarma man to sa pagdadag armas mga higala. Pero yang giingon nga wa siya ay kalibutan. So defensa na sa daan nga inuntan na nalipod na sana siyang kaugalingon nga moangkon nga doon na siya ay armas. Pero nablatter dito sa kapulisan nga nadakpan gid siya sa pulis nga adunay armas sa iyahang posisyon 38 kalibre nga pistola kanang revolver. 38 kalibre nga revolver unya doon na siya ay nakabutang dito sa remark kung kinsay nakadakop niya nga pulis. So sa lakton nga pagka-istorya, kini mo pulis nga nakadakop, mao man mo witness mga kaigalaan. Mao man mo witness nga mao man maghimog affidavit nga witness nga nagunit gud siya og illegal nga armas unya kalapasan pagyod sa election gun ban mga kahigalaan. Oy, by the way mabalik mo commercial sa tadi mga kaigsunan. So usa ko mo daghamagon ng mga nag-text na to dire o nag-chat mga kaigsunan nga kalabot atong gi-file nga resolution nganong nikalit ko file og resolution pag-dismiss sa impeachment trial mga kaigsunan nga gidibatihan pa man sa happy tibok adlaw kagahapon kadtong tinguha ni Senador Coco Pimentel nga unta dalion na pagbukas ang impeachment trial ato ning atagag pagtagad karong taud-taud. Atuntak na alas 8:01 og 27 segundos. Time check hatod kaninyo sa Koy Herbal Capsule. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Koy Herbal Capsule. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber. Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS, bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Ang Lactopuffy mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery ug Paz Pharmacy. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Are you ready to go? Ganahan mo adto og Manila gikan Cebu ug Tagbilaran, vice versa. Ganahan mo experience sa nindot ug dagko na barko sa Pilipinas. Biyahe na sa to go ug sure na mag-enjoy sa safe, sulit, saya na sailcation kauban si to go nga adunay nindot, limpyo ug hamugaway nga akomodasyon, libre nga 50 kilos na bagahe ug aduna pay libre na full meals on board. Lingaw ug sadya mo biyahe sa to go. Kuyog ang pamilya ug barkada. Aniya pa, nagkinahanglan baka og solusyon sa imuhang mga padala? Itugo na yan. Cargo, parcels og dokumento mahatod ni Tugo nationwide. Bisan asa man mo biyahe ug magpadala. Visayas, Luzon ug Mindanao, itugo na yan. Sakay na sa Tugo. Testimonya sa kaepektibo sa Vitron Drops. Paday si Emilialan ma'am, taga Dalongdong Ocean Masya Sidangan sa Buanga del Norte. Kanay ginoong kuan, Vitron, tukad nga, nakainom ning bata, wala man po siya magkasakit-sakit. Yan. Atong wala pa na siya kagamit og Vitron, pugsunon dyan siya gaon. Kani siya god, sayo ni siya ni Biya og Totoy, 3 months pa lang siya, wala na siya gadidi. Dayon, di applyan lagi na mo og Vitron, sa amo maayo raman jud siya sa bata. Karon mukaon naman siya, epektibo gid siya. Vitron Drops, mapalit sa mamutika ug sa matindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sabo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. The original Koi Herbal Capsule.
Ako si Tita V. Torres, 69 years old, as a retired teacher from Cebu City. So pa ko ni gamit aning koy, murag magluya ko, nya akong singot di jud manggawas, pero karon nga nagamit ako koy, daghan kog singot nya akong husband sad nga nagamit. So na maluya man to karon everyday to ana siya sayo pa to ana naglakaw-lakaw na nya. Since marag 4 months ako gamit sa koy. Daghang salamat sa original koy capsule nga may among gigamit, nakatamang yod sa akong panglawas ug sa akong husband. Thank you. The original Koi Herbal Capsule. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ning paliton, Mari. Uy, di mahimo, Mari. Ako na ning kinumpra. Tuloy ko sa mga gipalitan, B. Gusto ko maniguro. Daghan na binuang aros kay pamaligya karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon. Abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Naasad sila sa Carbon Market. Abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Uy, Mare! Bay, ano gibiyaan na ko ay? Asa na ka, oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market. Enzo's Meat Market. Preskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Daghang salamat baliktan mga kaigsunan, alas 8:08 na og 53 segundos diri sa tulumanon inyong tulumanon paghihapon ang padayon Pilipino mga higala. Uy, kagahapon atol sa diskuter mga kaigsunan sa plenary dito sa Senado, labot aning tinguhan ang pagduso nga ibuksa na gyud ang impeachment trial mga higala, ang impeachment court. Papapanumpao na nila si Escudero isip presiding officer. Sus paggahapon mga higala ni file bitaw na si Senador Rubin Padilla. Mi file mga kaigsunan pagdeklarar sa impeachment proceedings batok ni Vice President Sara Duterte nga terminated na. Sa dili pagani makasugod ang Senado, makakonvene ang Senado isip impeachment court mga higala. Mauna nga pinaagi sang resolution number 1371 ngayang gifile alas 5:42 kagahapong adlaw, nagtinguha kini nga i-terminate ang impeachment proceedings pinaagi sa naasoy nga Senate resolution. Unya, kining maong resolution gipasaka ni samtang ang mga senador bago pag yung nagdebate dito sa plenary nga gipanguluhan dito ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel sa iyang motion nga miagni sa Senado nga ang maglangay-langay pamantan ini ato na ning i-convene ang impeachment court mga higala. Although sa tunang giingon nga kinis Pimentel taga Mindanao di naganahan sa mga Duterte mga kaigsunan kay wa ko kahibaw sa uban pang hinungdan hinuon ini, pero nibaw manta nga nadtong panahon pang presidente Digong Duterte mga higala dito man na buak man ang PDP laban gud sa una. Nya sila si Manny Pacquiao, sila mo'y grupo ni ini, sila si Teves, katong na priso ba, katong dakpa na dito sa Timor or Timor-Leste mga higala. Sila maning kuyuga sa mao nga grupo sa PDP laban nga faction mga kaigsunan unya lahi ang kam Presidente Duterte. Sa mao na dili sila magkuyog na namon ang ganahan siya nga kuan gyud iduot gani si Vice President Sara Duterte. Sa iyang resolution si Padilla miingon nga ang articles of impeachment batok ni Duterte gitransmit ngadto sa Senado for trial by the House of Representatives ngadtong Pebrero 5. Pero hangtod karon suma pa niya ang articles of impeachment wa pa ni i-refer to the Senate plenary for disposition. Wala pagyod thereby precluding referral thereof to the Senate convened as an impeachment court
pursuant to Section 3, Paragraph 6 of Article 11 sa Batakang Balaod nga ang impeachment, ang articles of impeachment, mga kaigsunan, ang rason ini wala pa man gini i-refer dito sa Senate plenary para mahimuan nilang aksyon. Sa muna hinungdan nga unsaon manato pag-convene sa impeachment court. So doon na sab sila rason, mga higala. So mauna nakalangay, mga kaigsunan. So lain sad si Padilla mitumbok sa provision sa Senate rules di naganayon ngang tanan nga mga pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress. So mao na mahuman naman ng 19th Congress, mga kaigsunan, niya mubalik na po ni sila sa Hulyo. So, tanan nga pending matters, including kining mga activity nila sa impeachment, katong gi-file sa lower house, katong articles of impeachment, mahuman na po ni siya, kay human naman. Wala man gini mabuksi mga kaigsunan. Sa muna nga, matod pa niya ang articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. It is one such pending matter, appeal ni sa pending matter, and the consideration thereof is one such pending proceeding. Sa muna, kay pending man ma-appeal na ni si Ratsada sa pending matter sa previous Congress, sa 19th Congress, mga kaigsunan. Sa mauna nga giklaro ni Padilla, from all the foregoing, it is indubitably clear why duda ang katinaw nga ang maong butang sa articles of impeachment against Vice President Sara Duterte and its consideration by the present Senate cannot be fully accomplished by the expiration of the 19th Congress karong Hunyo 30, thereby resulting in its termination, matud pa sa Senador. Niya kutong naman sa Hunyo 30. So wala na panahon, i-convene pa nila, wala sila panahon. Human na mangina, kutob sa Hunyo 30, mga higala. Ang uban po nga niingon nga kay continuing maning impeachment, musakay pa na ngadto sa 20th Congress. Tungod ni ini si Padilla nagkanayon ng articles of impeachment batok sa Vice Presidente should be declared as terminated in accordance with the Senate rules. Samo na. Kini mga kaigsunan, dili pa ni unang higayon nga ang posibleng dismissal sa impeachment case batok ni Duterte ang gipalutaw kay netong Hunyo 2, si Senate Majority Leader Francis Tolentino mi-manifest sa plenary nga impeachment case batok sa Vice Presidente posible na kining konsiderahon nga kanang functionally dismissed by constitutional operation. Kung ang Senado sitting as an impeachment court mapakya sa pag-conclude sa trial by June 30 ang katapusang adlaw sa 19th Congress. So, mao na. Nalangay-langay maguni. Gipasaka ni atong Pebrero, pero tungod lagi sa election period, mga kaigsunan. So, sa may sadaan na ni. Gipasaka unti sa sayo pa, no? Para dili ni ma-overtaken mga higala sa pagkahuman na sa 19th Congress. Sa muna nga matod pagani ni Tolentino, ngilngig man ni abogados Tolentino, mga higala, Bartap Natser man . Insya nga kining impeachment proceedings
dili na gini makalabang sa 20th Congress for lack of constitutional authority. Niya, mao na, si De La Rosa usab, kung mahinumduman, ito milabay semana, nga miangkon sab, nga doon na sa draft resolution nga nagtinguha pag-declare sa de facto dismissal sa impeachment case batok ni Duterte. Unya, mao na, giingon niya nga consistent with the foregoing, the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte must necessarily be deemed de facto dismissed by virtue of the inability of the Senate to properly consider the same because of the timing of the transmittal thereof by the House of Representative. Mao na. Unya, ang articles of impeachment gitransmit ni sa House to the Senate for trial just hours before Congress went on 4-month break. Unya, ang si Senate President Francis Chis Escudero mitakda sa presentation sa charges by the House panel of prosecutors sa Hunyo 2 og ang pag-convene sa Senate Impeachment Court pagkasunod nga adlaw mga higala. So muna na baruganan nila sa habig pero maulagi na og kining sa Senate resolution ila pamaning aprubahan mga higala pero og matinuod tong giingon ni De La Rosa nga kining resolution nga gitabangan nila og draft mga kaigsunan. He has the numbers lagi nga nagsuportar ni ini wa na mamatay na ning naasoy nga kining mamatay na ning impeachment trial. So duhay rason di ana mga higala wa pa ni ma-refer dito sa Senate plenary. So dili pa sila kahimog aksyon ni ini as impeachment court. Wala i-refer pa sa Senado dito sa plenary mga higala. Ni ikaduha nga rason ni ini mga kaigsunan nga kining aksyon tanang mga butang sa previous Congress lakip na sa impeachment complaint or articles of impeachment dili na ni makalabang ngadto sa 20th Congress. Di na makalabang mga kaigsunan sa 20th Congress. So kinsa may sadaan ini gi-file man ni nga late na kaistanan. Panahon na nga, busy na sila, magbakasyon na sila, abot mag-eleksyon, na para nako, di sa ditingali ni ma-blame si Escudero, mga kaigsunan kay si Escudero, ngilingig ba sa ning abogado, mga higala. Ngilingig man sa ning abogado, pero in fairness, mga kaigsunan, para doon na mo'y matimbang-timbang ni ini. Ubay-ubay sa mga magbabalaod sa ubos balay-balauranan mga higala, ilaning gi-question kung nahasupak or nakauyon ba sa batakang balaod kining resolusyon. Pag-dismiss sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Kay ang ilang baruganan ini, ang trial, gikinahanglan usa nga mahitabo before any judgment, but in fairness, kining resolution is not judgment. Dili man ni judgment mga higala ang resolution. Sao man ni pag-judge sa impeachment trial nga wa gani ka trial, wa pa'y mga ebidensya, wa pa makapresentar ang prosecution. Mga higala, wa pa makadipinsa sad ang sa habig sa kanang mga sa defendants mga higala. Maunay wala man. Kay una lugar, ang gitumbok ni Senador Robin Padilla o sa mga mayoriya na di, actually mayoriya na, diha sa Senado mga kaigsunan, ang gitumbok nila dinha mga kaigsunan, wala pa ni i-refer dito sa plenary. So how can they act as impeachment court? Mga kaigsunan. So maunay na adiha, unya, unsaon Manila na paghimo og aksyon. Unya, mao ni ang poong hani Representante Joel Chua sa Manila. Insiya nga
that a trial must take place first before any judgment. Pero with due respect, kining resolution is not a judgment ni mga kaigsunan, ha? Dili man ni judgment. Ang ilan ni ini mao ang pagsalindot sa impeachment, articles of impeachment, kay wala pa may presentation sa mga ebidensya, mga higala. Matod pa nila nga dili ni konstitusyonal. Nakalapa silang constitutional mandate, mi klaro nga trabaho sa Senado ang pagpaminaw sa articles of impeachment, while it is the House lawmakers' legal duty to prosecute. Pero mo lagi na nakaigo si Senador Robin Padilla kay wala pa man i-refer dito sa Senate plenary, mga higala. So usa na sa sipyat, wa pa i-refer dito sa Senate plenary, nya usaaw Manila pagbukas sa impeachment court. So mao na aron ang ilang gitarget ron karong panahon na manggod mao kining resolution. Unya doon naman sila rason kay naamay balaod Senate rules, mga higala, nga tanan nga mga matters nga naghilambigit silang trabaho diha sa Senado sa previous Congress, dili na ni makari over, dili na ni mulukso ngadto sa sunod nga Kongreso. Sa unta man na. So mo na, matod pa sab nila hinoon, if the impeachment will be disregarded by a mere resolution, ingon siya si Chua in siya, I think this is not correct. Samtang sa representante Jervil Jinky Bitrix Luistro sa Batangas, nagganayon nga ang konstitusyon walay provision nga nagtugot sa House to simply dismiss an impeachment complaint. Walay provision. Walay provision. Wa, makana idili pod. So silent, mga higala. Unya, once the articles of impeachment are transmitted, matud pa ni ang Senado required to act forthwith. Kanay termino na ay word dito, mga higala, to act forthwith. Sa ito pa, ang action ana including convening as impeachment court para masugdan dayon ang proceedings. So, walay mention kono of dismissal, which means it is mandatory that they conduct a trial and thereafter decide whether acquittal or conviction. Kining atong gisulti puro ni mga taga lower house ang anti-Sara, mga higala. Si Representante Arlene Brusas, usa sa mga endorsers sa ikaduhang impeachment complaint batok ni Duterte, naganayon nga dili gyud madawat. It would be unacceptable for corruption allegation against high-ranking official to be dismissed through a resolution. Unya, nagtinguha siya, nanay mga termino gipanggamit kuno, why uwaw kuno ang Senado? Hindi lang tamo hisgot niya na. Kanang legal nga point mo atong tanaw ni ini mga kaigsona, sakto ba or dili? Ayon na lang ng mga mugamit ang mga names, why uwaw sa diha, dili na lang magsilbi. Unya, mao na karon nga it took just 2 months for the House to impeach Duterte after the first complaint was filed in December 2024. Nya karon, sa Senate President Jesus Cordero, balina sa lamisa, agni sa House to reflect on its delay. Sa kamo may naglangay-langay diha. Huna-huna ay inyong gilangay-langay, human nga ilang gi-defer ang pagbasa sa articles of impeachment ngadto sa last day sa plenary sa 19th Congress. So wa gyud ma-refer, mga kaigsunan, dito sa Senate plenary, mga kaigsunan. So sila naglangay-langay.
Pero si Representante Franz Castro otro sa ning anti-Duterte, mga higala, nagkanayon nga ang Senado should not be retaliating. Di man na retaliation tingali. Nagsumay ra po sila sa rules regarding the delays in the House. Ang Senado must uphold its constitutional duty and not follow ug unsa may ilang gituuhan nga sayop nga president. Sa to pa ang ilang yun nga ano man sayop dito ato na lang paundayunan ang ilang sayop basta kay ma-impeach lang. tabla ra nga ingon na pagkasulti mga higala na bahala lang sayop pero ato lang i-impeach gyud. Adi sana sakto sad mga higala oy. Mao na nga si Escudero mi-schedule sa plenary vote ugmang adlaw to decide kung ang Senado mo convene as an impeachment court before 19th Congress ends or let the next Congress determine the trial's fate. So, yan ang pabutuhan dito, mga higala. Nga, ang karon iya pabutuhan, usaman, inyo na ning mulabang ba ni sa ika-20 kang Kongreso or dili na balang o niya plus pagyod ang resolution nga gilatid na ni Senador o gifile na ni Senador Robin Padilla mga higala kanang lisod-lisod na ni. Munang pipila ka mga magbabalaod ilabi na sa mga miyembro sa prosecution panel misaway sa maong desisyon nga ilaning butuhan whether or not ipadayon ba mga higala, arguing that it should proceed automatically under the constitutional mandate. Ilang gipatugbaong kabana nga ang pagsalindot sa proceedings aning mga panahuna maon ni mulubong sa wa pa ma-resolve nga allegation of corruption, bribery and other high crimes. Wala lagi problema anang allegations of corruption, bribery and other high crimes. Ang point manggod is ang procedure. So, mao man na muagi man tag impeachment court. So ato na lang di ay ang sahabi nilang Escudero ug sahabig nito mga anti-articles of impeachment mga kaigsunan, dili naman sila gusto. Yung saon taman na. Aduna sa sipyat ang lower house. Nya ato na lang tong kalimtan ang sipyat sa lower house. Kay ato na lang kalimtan to siya unya ang Senado ato na lang tumadlungon. Wa mo'y uwaw. Nya bisag doon na may sipyat sa lower house. Mga higala kalabot ini. Ato tanaw na kaya usab sa 11. Ug mga adlaw ato nin tanawon ang debate ug mga adlaw nindot ni nga paminawon mga kaigsunan kay kanang una man sa ning higayon nga bahitabo sa impeachment proceedings nga kanang dunay resolution nga i-terminate ang impeachment mga higala tungod atong mga rason atong ingon kaganiha sa unahan mga kahigalaan. Wala tayong oras sa itong tulumanon sa ngala na lang sa tanan nato nga mga kaubanan ng istasyon singaan sa itong regular anchor person sa itong tulumanon si Bay Uka Pasaporte mga higala on leave pa nining panahuna singaan sa itong station manager LV Carnet o diri sa itong mga kaubanan diri sa studio ang atong mga engineer sila si Engineer Glenn Tudtud ug si Engineer Ramil Madera ug atong mga kaubanan usab dito sa transmitter side. Salamat sa inyo ang pagpaminaw ug may buntag pabuta ang musunod nga tulumanon gabay sa kalambuan. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa